Hindi ito sasabihin sa'yo sa karaniwang pagbisita mo sa doktor, pero hayaan mong prangkahin kita kung itinigil mo na ang masturbasyon sa iyong pagtanda, maaaring unti-unti nang humihina ang iyong katawan at malamang ay hindi mo pa ito alam. Hindi ito isang paksang bawal pag-usapan o tsismis lang ng mga babae. Ito ay totoo klinikal at pisyolohikal na katotohanan. At ang mga kahihinatnan ng pagbabaliwala sa katotohanan ito ay maaaring maging mapanira hindi lang sa iyong sexual na kalusugan, kundi pati na rin sa iyong utak-puso, tulog immune system at maging sa iyong pagkatao. Ang pangalan ko ay Dr. Mila De La Paz at bilang isang doktor na dalubhasa sa kalusugan at pagtanda ng mga kababaihan, ginugol ko ang aking karera sa pagtulong sa mga babae na harapin ang mga pagbabagong dala ng panahon. Naglaan ako ng mahigit 30 taon upang maunawaan kung paano nagbabago ang katawan ng isang babae, lalo na pagdating sa intimacy hormones at pangmatagalang sigla. At isa sa mga pinakamalaking tahimik na banta na nakita ko ay ito. Napakaraming matatandang babae ang pinababayaan ng kanilang sexual na kalusugan at kasama nito ang isang mahalagang susi sa kanilang pangkalahatang kapakanan. Ito ang maaaring ikagulat mo. Ang masturbasyon ay hindi lang isang natirang ugali mula sa iyong kabataan. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ng iyong tumatandang katawan para ayusin ang mga hormone, palakasin ang iyong utak, protektahan ang iyong pelvic health at labanan pa ang depression. At kung itinigil mo na ito, ang kapalit na binabayaran mo ay maaaring mas malaki pa kaysa sa iyong inaakala. Sa mga susunod na sandali, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag itinigil mo ang masturbasyon sa pagtanda. Ang ibabahagi ko ay maaaring ganap na magbago sa iyong pagtingin sa iyong kalusugan at sa iyong sarili mula sa sandaling ito. Bago tayo magsimula, kung mahalaga sa iyo ang manatiling matalas, ang isip malusog at malaya, habang tumatanda mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi mo makaligtaan ang mahahalagang payo na para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa iyo, i-type ang wow sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng content na tunay na sumusuporta sa iyong kalusugan at kapakanan. Ngayon, simulan natin sa una at marahil pinakanapapabayaang kahihinatnan ng hindi pagmamasturbate sa pagtanda, kung ano ang tahimik na ginagawa nito sa iyong kalusugan ng pelvic at urinary system. Pagbaba ng kalusugan ng pelvic area at sigla ng vagina. Noong una akong nagsimulang mag-practice ng medisina, mahigit 3 dekada na ang nakalipas, hindi ko inaasahan na maraming pasyente ang magbubukas ng loob tungkol sa isang bagay na pribado, ngunit napakahalaga sa kanilang kalusugan ang tahimik na pagkawala ng mga sexual na gawi sa kanilang pagtanda. Isang babae, tawagin natin siyang Aling Carmelita, ang umupo sa harap ko at nagsabi, "Dra De La Paz, inisip ko lang na hindi ko na kailangan ang bahaging yon ng buhay." Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang 60s, masigla at matalas ang isip, ngunit nakakaranas siya ng pabalik-balik na urinary tract infections at nakakainis na pakiramdam ng pagkaapura sa paghihi. Ang hindi niya alam ay ang regular na sexual na stimulasyon kahit sa pamamagitan ng masturbasyon ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng buong pelvic region. Ang vagina pantog at pelvic floor muscles ay hindi mga pasibong istruktura. Sila ay mga buhay at dinamikong tissue na umuunlad sa malusog na daloy ng dugo. Kapag walang regular na arousal at orgasm, bumababa ang sirkulasyon ng dugo sa pelvic area. Ito ay maaaring magpabilis ng vaginal atrophy, isang karaniwang kondisyon pagkatapos ng menopause, kung saan ang mga tissue ay numinipis na tutuyo at hindi na gaanong nababanat. Ang pagkatuyong iyon ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa iritasyon, paulit-ulit na impeksyon at pananakit, hindi lang sa posibleng pakikipagtalik,
kundi bilang isang palaging banayad na discomfort. Maaari mo itong maramdaman bilang isang patuloy na pangangati, pakiramdam ng paghapdi o mga problema sa pagkontrol sa pantog na tila bigla na lang lumitaw. Ito ay hindi lamang mga abala, ito ay mga maagang babala. At narito ang mapanganib na bahagi, ang pagpapabaya sa daloy ng dugo sa pelvic area ay maaring magpahina sa pelvic floor muscles na sumusuporta sa iyong pantog at matris. Ito ay maaring humantong sa stress incontinence, pagtagas ng ihi kapag umuubo, tumatawa, o bumabahing, o kahit na pelvic organ prolapse. Si Aling Carmelita, ang babaeng nabanggit ko, ay nasa landas patungo sa pangangailangan ng operasyon para sa kanyang mga issue sa pantog, isang bagay na maaaring naiwasan kung natugunan natin ito ng mas maaga sa pamamagitan ng simple at regular na mga gawi. Ang regular na orgasm ay nagiging sanhi ng pag-urong ng pelvic floor muscles na para na ring ehersisyo. Ang prosesong ito ay nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen sa mga tissue na tumutulong na mapanatili itong malusog at matatag. Hindi ito tungkol sa pantasya. Ito ay tungkol sa function sa paggamit ng iyong biyolohiya upang protektahan ang iyong katawan sa pinakasimple at pinakanatural na paraan. Kapag itinigil mo ang masturbasyon sa pagtanda, hindi mo lang binabaliwala ang kasiyahan. Isinasapanganib mo ang pananakit, impeksyon at unti-unting pagkawala ng kontrol sa isa sa mga pinakapangunahing gawain ng tao. Nagkaroon na ako ng mga pasyente na natatakot ng umalis ng bahay dahil hindi sila nagtitiwala sa kanilang pantog. Nakakita ako ng malalakas at mararangal na kababaihan na nabawasan ang kalidad ng buhay dahil sa walang tulog na gabi at pagkabalisa sa araw dahil sa isang kondisyon na maaring napamahalaan o naiwasan sa pamamagitan lamang ng regular na self-stimulation. At oo, mayroon ding epekto sa isip. Ang pagkawala ng kontrol sa iyong katawan. Sa ganitong paraan, kailangang magplano ng mga pagpunta sa banyo kinatatakutan. Ang mahahabang biyahe papuntang probinsya ay unti-unting sumisira sa iyong pakiramdam ng kalayaan. Hindi lamang ito tungkol sa kalusugan ng iyong pelvic area, ito ay tungkol sa iyong kalayaan. Ngunit dito ito nagiging mas nakakagulat. Dahil kung ano ang nagsisimula sa pelvic area ay hindi nananatili doon. Ang susunod na kahihinatnan ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong utak. At kapag nagsimula na ito, maaari nitong baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip, pakiramdam, at pag-alala, minsan sa mga paraang mahirap nang ibalik. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa iyong katinoan ng pag-iisip kapag nawala ang self-stimulation sa iyong routine. Kung nandito ka pa rin at tumatatak sa iyo ang mga kaalamang ito, itype ang numerong US sa mga komento. Ipinapaalam nito sa akin na kasama pa rin kita nakikinig at pinapahalagahan ang mensaheng ito. Ngayon, magpatuloy tayo. 2. Paghina ng isip at bawas na linaw ng kaisipan. Hindi pa katagalan isang pasyente. Sa kanyang huling bahagi ng 60s, tawagin natin siyang Aling Susana, ang nagpatingin sa akin. Hindi siya nagrereklamo tungkol sa kanyang pelvic health o sa kanyang enerhiya. Sinabi niya lang ang isang bagay na tumatak sa akin. Dra de la Paz, hindi ko naramdam ang sarili ko. Pumapasok ako sa isang silid at nakakalimutan ko kung bakit ako nandoon. Nawawala ang iniisip ko sa kalagitnaan ng pangungusap. Dati matalas ako. Ito ba ay dahil lang sa pagtanda? Ito ay isang tanong na mas madalas kong marinig kaysa sa inaakala mo. At oo, ang pagtanda ay natural na may dalang ilang pagbabago sa pag-iisip. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, kahit na ang mga edukado at may kamalayan sa kalusugan na kababaihan, ay ang sexual na aktibidad, kabilang ang masturbasyon, ay may malakas na papel sa pagprotekta sa paggana ng utak. Ito ang nangyayari kapag nagsasagawa ka ng sariling pagpapasaya, naglalabas ang iyong utak ng isang halo ng mga neurochemicals, dopamine, serotonin, oxytocin, na lahat ay direktang nakalink sa memorya, focus at emosyonal na regulasyon.
Ang mga chemical na ito ay hindi lamang para sa magandang pakiramdam sa sandaling iyon. Tumutulong sila sa pagbuo at pagprotekta ng mga neural connections, nagpapasigla ng daloy ng dugo sa utak at nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone, na sa mataas na antas ay talagang nakakasira ng mga selula ng utak. Kapag itinigil mo ang masturbasyon, lalo na sa mahabang panahon, ang mga natural at proteksyon na kemikal na yon ay nagiging mas madalang. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong mapuro lang yung talas ng isip. Maaari mong maramdaman na mas mahirap mag-concentrate, magproseso ng impormasyon o kahit na magkaroon ng motibasyon. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Dahan-dahan itong pumapasok. Una, nakakalimutan mo ang mga pangalan. Pagkatapos, nakakalimutan mo ang mga appointment. Pagkatapos nagsisimula kang pagdudahan ng iyong sariling isip. At sa pagdududang iyon, may mas masamang maaaring mag-ugat takot. Nakakita ako ng mga pasyente na nalubog sa pagkabalisa at depression dahil lang sa paniniwalang bumibigay na ang kanilang isip kung sa katotohanan ang kanilang utak ay gutom sa stimulasyon at balanse ng kemikal. Sa mga kababaihan, ito ay pinalalala ng mga pagbabago sa hormone. Ang pagbaba ng estrogen pagkatapos ng menopause ay maaaring makaapekto sa pag-iisip at ang pagpapanatili ng malusog na balanse ng hormone ay susi. Ang malusog na sexual na aktibidad kasama ang daloy ng feel-good hormones ay tumutulong na suportahan ang neurochemistry ng utak sa paraan na maaaring maging panangga sa ilan sa mga pagbabagong ito. Hindi lamang ito tungkol sa libido. Ito ay tungkol sa iyong pagkatao, sa iyong lakas, sa iyong linaw ng isip. Ilang pag-aaral pa nga ang nagsimulang iugnay ang nabawasang sexual na aktibidad sa mga matatanda, sa mga maagang senyales ng paghina ng pag-iisip maging sa demensya. Ngayon, hindi ko sinasabing ang paghinto sa masturbasyon ay sanhi ng Alzheimer's. Ngunit ang sinasabi ko ay ito kapag ang utak ay pinagkakaitan ng stimulasyon emosyonal na pagpapalaya at suporta sa hormone, ito ay nagiging mas mahina. Nawawala ang ritmo nito, ang katatagan nito. Para sa maraming kababaihan ng pagkaulap ng isip ay nagiging sapat na makapal para baguhin ang paraan ng kanilang pamumuhay. Isang babae ang nagsabi sa akin na tumigil siya sa pagpunta sa kanyang book club sa kanilang barangay hall dahil hindi na niya masundan ang mga diskusyon. Isa pa isang retiradong nurse mula sa Maynila ang nagsabing pakiramdam niya ay blanko tuwing umaga. Ito ay hindi mga problema sa memorya na nangangailangan ng gamot. Ito ay mga sintomas ng isang buhay na hiwalay sa pisikal na intimacy kahit sa sarili. At narito ang malungkot na bahagi. Madalas itong maiiwasan. Hindi mo laging kailangan ng mamahaling tableta o therapy. Minsan nagsisimula ito sa muling pagkonekta sa iyong katawan na binibigyan ito ng atensyon na tahimik nitong hinahanap. Dahil kapag pinasigla mo ang katawan, ginigising mo ang utak. Ngunit ang pagkawala ng talas ng isip na ito ay isang bahagi lamang ng equation. Ang susunod na mangyayari kapag ang emosyonal na balanse ay nagsimulang masira at ang iyong mood ay biglang bumabagsak nang walang babala, ay maaring mas banayad, mas mapanira, at mas mahirap pag-usapan. Ating tuklasin kung paano ang pagtalikod sa self-intimacy ay tahimik na nag-aanyaya ng depression sa iyong pang-araw-araw na buhay. 3. Pinalalang depression at emosyonal na pamamanhid minsan ay may pasyente ako sa kanyang maagang 70s, isang byuda na tatawagin kong Aling Helena. Siya ay retirado, medyo malusog, ngunit nagpunta siya sa akin para sa isang bagay na hindi niya lubos maipaliwanag. Tumingin siya sa aking mga mata at sinabing, "Wala na akong maramdaman, hindi lungkot, hindi saya." Parang patag lang. Huminto siya at idinagdag, "Normal ba yon para sa isang kasing edad ko?" Ang tanong na yon ay nananatiling umaalingaw-ngaw sa aking isipan dahil naririnig ko ang iba't ibang bersyon nito palagi. Ang inaakala ng maraming kababaihan na bahagi lamang ng pagtanda, ang kawalan ng gana, ang pagiging hiwalay,
Ang dahan-dahang pagkupas ng emosyon ay madalas na may mas malalim at pisyolohikal na sanhi at isa na walang gustong pag-usapan ang pagkawala ng sexual na stimulasyon, lalo na ang sariling pagpapasaya. Narito ang katotohanan: kapag itinigil mo ang pakikipag-ugnayan sa iyong sariling katawan sa isang intimate pisikal na paraan, ang iyong emosyonal na tanawin ay maaaring magsimulang magbago sa tahimik ngunit malalim na paraan. Ang masturbasyon ay hindi lamang isang pisikal na gawain. Ito ay isang emosyonal na pagpapalaya. Ito ang built-in stress relief system ng iyong katawan. Sa panahon ng climax, naglalabas ang utak ng makapangyarihang chemical tulad ng oxytocin at endorphins, mga natural na mood stabilizer na lumalaban sa pagkabali sa tensyon at mababang mood. Kapag inalis mo ang pagpapalabas na yon sa iyong buhay, lalo na sa panahon kung kailan mayroon ng stress, kalungkutan o pagluluksa, nanganganib kang maging manhid sa emosyon. At ang pamamanhid na yon ay maaaring maging mas mapanganib depression. Nakita ko itong dahan-dahang nangyayari. Isang babae ang hihinto sa masturbasyon matapos mawalan ng kapareha o dahil iniisip niyang hindi na ito angkop sa edad. Ang mga linggo ay nagiging buwan. Siya ay nagiging mas tahimik, mas umiiwas sa tao. Nawawalan siya ng interes sa mga libangan kahit sa pakikipag-usap sa kanyang mga apo. Sobra siyang natutulog o kulang sa tulog. Nagbabago ang gana sa pagkain. Ang buhay ay nagsisimulang maging kulay abo. At ang malupit na kabalintunaan, karamihan ay hindi napapansin ang koneksyon. Sinasadya nila ang kanilang sarili o ang kanilang edad iniisip. Ganito na lang talaga ang buhay ngayon. Ngunit sa katotohanan, ang nawawala sa kanila ay ang simple, ngunit mahalagang gawain ng pagkonekta sa kanilang sariling katawan, hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa emosyonal na kaligtasan. Ang depression sa mga matatandang kababaihan ay madalas na hindi nasusuri dahil hindi ito laging nagpapakita bilang kalungkutan. Minsan ito ay nagpapakita bilang pagkapagod, pagiging iritable, paglayo, o kawalan ng motibasyon, ang kawalan ng pagnanasa. At habang ang gamot at therapy ay mahalagang kasangkapan, hindi ko masabi kung gaano karaming pasyente ang natulungan ko sa pamamagitan lamang ng paghikayat sa kanila na bawiin ang pisikal na self-intimacy. Isang babae ang nagsabi sa akin na naramdaman niyang buhay na muli matapos simulang hawakan ang sarili ng regular sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sinabi niya na hindi lang nito pinasigla ang kanyang mood. Ipinaalala nito sa kanya na siya ay isang babae pa rin, hindi lamang isang katawan na naghihintay na magsara. Ang maliit na gawaing iyon ay nagbigay sa kanya ng isang piraso ng kanyang sarili na akala niya ay nawala na magpakailanman. Ito ang gusto kong maunawaan mo. Ang masturbasyon sa pagtanda ay hindi tungkol sa pantasya, pagnanasa o kahihiyan. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling malusog ng iyong emosyonal na sistema. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng dahilan upang makaramdam, maglabas at alalahanin kung ano ang ibig sabihin ng maging naroroon. Dahil kapag nawala mo ang koneksyon na yon, hindi ka lamang nanganganib sa kalungkutan. Nanganganib ka sa pag-iisa, emosyonal na pagkasira, at sa ilang mga kaso ang mismong kagustuhang makisali sa buhay. Ngunit ang mga emosyonal na kahihinatnan ay hindi lamang ang tanging mga ito. Habang humahaba ang mga gabi at mas nagiging putol-putol ang iyong tulog, isa pang nakatagong gastos ang nagsisimulang tumaas, isa na maaaring makaapekto sa iyong memorya, sa iyong immune system at sa iyong panganib para sa mga seryosong sakit. Pag-usapan natin kung paano maaaring nakawin ng kawalan ng sexual na pagpapalaya ang malalim at nakapagpapagaling na tulog na desperadong kailangan ng iyong katawan. Kung nanonood ka pa rin at nakikita mong makabuluhan ang mga ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na narito ka pa rin at sumusunod. Ngayon, magpatuloy tayo. 4. Mababang kalidad ng tulog.
Naaalala ko ang isang babae sa kanyang huling bahagi ng 60s na lumapit sa akin pagkatapos ng ilang buwan ng hindi magandang tulog. Mukha siyang pagod na pagod, maputla at bigo. "Dora de la Paz," sabi niya. "Nakakatulog ako pero nagigising ako ng 2:00 ng madaling araw na parang may bumaril sa akin." Pagkatapos ay nakahiga lang ako doon, nakatitig sa kisame naghihintay ng umaga. Nagpatakbo kami ng mga pagsusuri. Malinis ang kanyang mga resulta sa laboratorio, walang malalaking problema. Ngunit nang marahan ko siyang tanungin tungkol sa kanyang intimate life, umiwas siya ng tingin. Ang bahaging iyon sa akin, ang bulong niya ay tapos na. Ngunit ang bahaging iyon sa kanya, ang bahaging akala niya ay tapos na, ay posibleng ang mismong susi sa kung ano ang isinisigaw ng kanyang katawan, masustansya at walang patid na tulog. Ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pagpikit ng iyong mga mata at pananatiling tahimik. Ito ay isang komplikadong proseso ng hormonal at isa sa mga pinaka-epektibong natural na nag-uudyok para sa malalim na pagtulog ay isang bagay na nakakalimutan ng karamihan pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang orgasm. Sa panahon ng climax, naglalabas ang iyong katawan ng oxytocin, prolactin, at endorphins, isang perpektong kemikal na halo na idinisenyo ng kalikasan upang ilipat ang nervous system mula sa stress patungo sa pahinga. Kasabay nito ang cortisol, ang hormone na responsable sa pagkabalisa at paggising ay biglang bumababa. Bumagal ang iyong paghinga, kumakalma ang iyong tibok ng puso, nagre-relax ang iyong mga kalamnan. Pumapasok ka sa perpektong estado para sa malalim na pagtulog. Ngayon, isipin mo na alisin ang prosesong yon sa iyong buhay ng tuluyan, hindi lang isang beses, kundi sa loob ng mga linggo-buwan, kahit na taon. Iyan ang nangyayari kapag huminto sa pagmamasturbate ang mga matatandang babae. Nawawala ng katawan ng isang natural na kasangkapan na dati nitong inaasahan. At ano ang pumupuno sa puwang? Madalas ito ay pagkabalisa, pagkabigo, pag-ikot-ikot sa kama. Ang ilan ay gumagamit ng sleeping pills. Ang iba ay simpleng tinatanggap ang pagkapagod bilang kanilang bagong normal. Ngunit ang mga kahihinatnan ng hindi magandang tulog ay higit pa sa pakiramdam na pagod. Ang talamak na kakulangan sa tulog ay nagpapahina sa immune system, nagpapabilis sa paghina ng pag-iisip, nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso, at nagpapataas ng kahinaan sa pagkabalisa at depression. Sa mga matatandang babae, nag-aambag din ito sa mga pagkahulog, mga issue sa memorya at pagkawala ng kalayaan. Nakakita ako ng mga pasyente na dating namumuhay ng aktibo at nakikisalamuha na unti-unting umiiwas, hindi dahil sa anumang malaking sakit, kundi dahil sila ay sobrang pagod para gumana. At narito ang tunay na nakababahala, marami sa kanila ang hindi alam na nawawala sa kanila ang isang bagay na dating nakakatulong sa kanila na matulog. Hindi gamot, hindi suplemento, kundi ang sariling built-in release valve ng kanilang katawan. Ang masturbasyon ay maaring tila isang maliit, kahit na walang kabuluhang gawain, ngunit para sa ilan ito ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan ng 4 na oras ng pira-pirasong tulog at 7 oras ng malalim at nakapagpapagaling na pahinga. Isang pasyente ang nagsabi sa akin matapos muling kumonekta sa bahaging ito ng kanyang sarili. "Natutulog ako tulad noong 30 taon na ang nakalipas. Hindi ko namalayan kung gaano ko kailangan ang pagpapalabas na yon. Akala ko, tumatanda lang ako." Iyan ang problema. Masyadong maraming tao ang napagkakamalang pagtanda, ang biolohikal na pagpapabaya at tahimik silang nagdurusa bilang resulta. Kung nakikita mo ang iyong sarili nagising sa gabi, nag-iisip, naninikip ang mga kalamnan, lumilipas ang mga oras, tanungin mo ang iyong sarili, kailan huling naramdaman ng iyong katawan na ganap, na nakaka-relax, ganap na nagpakawala? Minsan ang sagot ay hindi isang bagong gamot o isang breathing app. Minsan ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng isang lumang ritmo na naaalala pa rin ng iyong katawan kung hahayaan mo ito.
Ngunit habang ang pagkawala ng tulog ay tahimik na sumisira sa iyong enerhiya at linaw ng isip ang susunod na kahihinatnan na ating tatalakayin ay mas pisikal. Nagpapakita ito sa kung paano humihina ang iyong mga kalamnan, nagbabago ang iyong balanse, at nagsisimulang magtaksil ang iyong pantog. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa iyong pelvic floor at sirkulasyon kapag nawala ang intimacy. SIB, humihinang pelvic floor at sirkulasyon ng dugo. Ilang taon na ang nakalipas ginamot ko ang isang retiradong guro sa kanyang 70s, isang marangal at masiglang babae sa halos buong buhay niya. Tatawagin ko siyang Aling Barbara. Nagpunta siya sa akin na nagrereklamo ng bahagyang pagtagas ng ihi at pakiramdam ng kabigatan sa kanyang ibabang tiyan. Kakaiba, sabi niya. Pakiramdam ko ang pundasyon ng aking katawan ay unti-unting bumibigay. Ang inilalarawan niya ay hindi lamang pagtanda. Ito ay ang mabagal at tahimik na paghina ng kanyang pelvic floor. At hindi siya nag-iisa. Ang pelvic floor ay isang grupo ng mga kalamnan sa base ng iyong core, ang mismong sumusuporta sa iyong pantog, bituka at mga sexual na organo. Karamihan sa mga babae ay hindi iniisip ang mga kalamnan na ito hanggang sa may magkamali, pagtagas ng ihihirap sa pagdumi, masakit na pakikipagtalik o discomfort kapag nakatayo o naglalakad. Ngunit narito ang bahaging madalas na binabaliwala. Ang regular na sexual na stimulasyon, kabilang ang masturbasyon, ay may malaking papel sa pagpapanatiling aktibo at nakikibahagi ng mga kaalamnan na iyon. Nakikita mo sa panahon ng arousal at orgasm, ang pelvic floor ay ritmikong umuurong. Ang pag-urong na iyon ay isang ehersisyo hindi para sa hitsura, kundi para sa function. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan, pinapalakas ang panloob na sistema ng suporta at pinapanatiling epektibo ang komunikasyon ng mga ugat at kalamnan. Hindi ito tungkol sa performance, ito ay tungkol sa pangangalaga. Kapag regular kang huminto sa pagmamasturbate, hindi lang nananahimik ang mga kalamnan na yon. Nagsisimula silang mag-atrophy. Bumagal ang daloy ng dugo, nagiging hindi gaanong nababanat ang tissue, humihina ang tugon ng ugat, at sa huli, maaari mong makita ang iyong sarili na nahihirapan sa mga sintomas na hindi mo inaasahan, madalas na pagnanais na umihi, bahagyang pagtulo, pagkatapos ng pagbahing, o kahit na sakit sa panahon ng paggalaw. Para sa maraming kababaihan, humahantong ito sa pagkatuyo, tension at discomfort na nagiging hadlang sa lahat ng intimacy. Nakakita ako ng mga dating malayang kababaihan na nagsimulang umiwas sa mga social outing dahil lang sa hindi nila pinagkakatiwalaan ang kanilang pantog. Nakakita ako ng iba na nahihiya sa biglaang pagtagas. Kapag umuubo o nag-eehersisyo, hindi alam na lahat ito ay nag-uugat sa isang bagay na kanilang pinabayaan. Sa loob ng maraming taon, sirkulasyon at aktibidad ng kalamnan sa pelvic region. At narito ang isang bagay na kailangan kong sabihin. Nang malinaw ang pagwawalang bahala sa lugar na ito, ay hindi lamang abala. Maaari itong humantong sa pagkahulog, incontinence, at pagkawala ng dignidad na hindi nararapat sa sinuman. Maaari kang magsimulang umasa sa mga pad espesyal na kasuotan o pagpaplano ng kalapitan sa banyo, lahat dahil ang base ng iyong katawan ay hindi nakakakuha ng stimulasyon at suporta na kailangan nito. At kung mas matagal itong magpapatuloy, mas nagiging mahirap itong ibalik. Ang nakakadurog ng puso ay kung gaano karaming kababaihan ang nagdurusa sa katahimikan. Hindi nila ito pinag-uusapan. Sila ay nahihiya, nalilito, o ipinapalagay na bahagi lamang ito ng pagtanda. Ngunit hindi ko ito maaaring idiin ng sapat. Gusto pa rin ng iyong katawan na gumana kahit sa edad na 71 na o higit pa. At isa sa mga pinaka-epektibo natural na paraan upang suportahan ito ng walang gamot o kagamitan ay sa pamamagitan ng ligtas, regular, at intimate na stimulasyon. Kapag binawi mo ang koneksyon na yon, hindi ka lamang nagpapagana ng kasiyahan.
ibinabalik mo ang lakas. Nagpapadala ka ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Ginigising mo ang mga ugat, pinapanatiling buhay ang mga tissue, at ipinapaalala sa iyong ibabang katawan na mahalaga pa rin ito. Ngunit habang pisikal ang kahihinatnan na ito, ang susunod ay mas malalim pa sa loob ng iyong immune system, iyong mga panlaban sa cellular at kakayahan ng iyong katawan na protektahan ka mula sa sakit. Dahil kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong daluyan ng dugo pagkatapos ng orgasm ay maaaring isa sa mga pinakamahalaga at pinakanapapabayaang kalamangan sa kalusugan sa lahat. Pag-usapan natin kung paano maaaring tahimik na pinapahina ng sexual na hindi aktibidad ang iyong kaligtasan sa sakit. 6. Humihinang immune function. Ilang taglamig na ang nakalipas, isa sa aking matagal ng pasyente, isang babae sa kanyang huling bahagi ng 60s na laging medyo malusog ay pumasok na mukhang pagod. 3 beses na siyang nagkasakit sa panahong iyon na may matagal na sipon at banayad na impeksyon. Dati nakakabawi ako sa 1 araw o 2. Sabi niya sa akin, ngayon bawat maliit na mikrobyo ay nagpapatumba sa akin ng ilang linggo. Nang alisin namin ang mga karaniwang dahilan, di tatulog gamot, marahan kong tinanong ang tungkol sa isa pang bahagi ng kanyang buhay. Naging sexually active ka ba kahit mag-isa? Ngumiti siya ng hindi komportable pagkatapos ay umiling. Hindi matagal na. Ang bahaging iyon ng akin ay retirado na. Ang hindi niya namalayan at kung ano ang hindi alam ng karamihan ay ang sexual na aktibidad, kabilang ang masturbasyon, ay may direktang epekto sa immune system. Hindi iyon isang metapora. Iyon ay biyolohiya. Sa panahon ng sexual na arousal at lalo na sa orgasm, ang iyong katawan ay gumagawa ng isang pag-agos ng mga biochemicals, hindi lamang dopamine at oxytocin na nagpapasaya sa iyo, kundi mga aktwal na ahente na nagpapalakas ng immune system. Ang immunoglobulin A-IgA, halimbawa, ay tumataas ng malaki. Ito ay isang mahalagang antibody na tumutulong na ipagtanggol ang iyong katawan laban sa mga virus, bakterya at impeksyon, lalo na sa mga sistema ng respiratoryo at panunaw. Ang mga endorphin ay inilalabas din na nagpapababa ng pamamaga at sumusuporta sa paggaling. Ngayon, isipin mong mawalan ng ganitong tulong hindi lang sa loob ng 1 linggo, kundi sa loob ng mga buwan o taon. Nagsisimulang mawalan ang iyong katawan ng isa sa pinakamadali at pinakanatural na panlaban nito. Sa isang panahon ng buhay, kung kailan bumabagal na ang iyong immune system, ang pag-alis sa mekanismong ito ay tulad ng pag-alis ng mga baterya sa iyong smoke detector. Maaaring hindi mo ito mapansin sa una, ngunit kapag may dumating na problema, hindi tutugon ang iyong katawan tulad ng dati. Nakita ko itong nangyayari sa totoong buhay. Ang mga pasyente na isinara ang kanilang intimate lives ay madalas magkasakit, mas mabagal gumaling, o nakakaranas ng mga pagsiklab ng talamak na pamamaga. At habang maaaring hindi nila ikonekta ang mga ito, ang kanilang katawan ay nagpapadala ng isang malinaw na senyas may kulang. At hindi lang ito tungkol sa paglaban sa trangkaso. Ang immune system ay malalim na nakatali sa pangmatagalang pag-iwas sa sakit, pagbabantay sa cancer protection, sa cardiovascular, kahit na paggaling ng sugat. Ang regular na sexual na pagpapalaya ay tumutulong na mapanatili ang balanse ng hormone, bawasan ng mga stress hormone tulad ng cortisol at pataasin ang sirkulasyon. Lahat ng ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng immunity. Kapag nawala iyon, nagsisimula ang domino effect. Tumaas ang stress, nagdurusa ang tulog, tumataas ang pamamaga, at ang iyong katawan ay nagiging isang mas mabagal, mas mahinang bersyon ng kung ano ito dati. Isang babae sa kanyang 70s, pagkatapos mawalan ng asawa, ang nagsabi sa akin na hindi niya hinawakan ang sarili sa loob ng halos 5 taon. Nang tapat kaming nag-usap tungkol sa koneksyon sa pagitan ng sexual na aktibidad at lakas ng immune, nagpasya siyang subukang muling kumonekta sa bahaging iyon ng kanyang sarili, hindi para sa pagnanasa,
kundi para sa kalusugan. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik siya na may mas maniningning na mga mata at mas maraming enerhiya. Hindi ko maipaliwanag, sabi niya, pero pakiramdam ko mas buhay ako. Parang ang katawan ko ay kasama ko na ulit, hindi laban sa akin. Hindi yun mahika. Iyon ang nangyayari kapag natatanggap ng katawan ang mga senyales na kailangan nito, mga senyales na nagsasabing, narito pa rin kami, gusto pa naming umunlad. Madaling kalimutan o baliwalain o makaramdam ng hiya tungkol dito. Ngunit ang iyong immune system ay walang pakialam sa kahihiyan. Tumatugon lamang ito sa aksyon. At ang sexual na stimulasyon, kahit mag-isa, ay isang makapangyarihang aksyon, isa na nagpapadala ng mensahe ng buhay at lakas sa bawat selula ng iyong katawan. Ngunit habang ang huminang immunity ay maaaring maglantad sa iyong katawan, sa sakit, ang huling kahihinatnan ng pagpapabaya sa self-intimacy ay maaaring mas malalim pa sa iyong mismong pagkakakilanlan. Dahil kapag huminto ka sa paghawak sa iyong katawan, maaari mong dahan-dahang hindi na makilala kung sino ka. Ating tuklasin kung paano maaring tahimik na sirain ng pagpapabaya sa sarili ang iyong pagpapahalaga sa sarili at kung ano ang maaari mong gawin upang bawiin ito. 7. Pagkawala ng pag-aari sa katawan at pagpapahalaga sa sarili. Hindi ko malilimutan ang isang tahimik na pag-uusap na meron ako sa isang pasyente sa kanyang huling bahagi ng 70s. Tawagin natin siyang Aling Diana. Siya ay isang retiradong librarian mula sa isang universidad sa Quezon City. Dating masigla at matalino ang uri ng babae na nag-oorganisa ng mga kaganapan sa komunidad. Ngunit nang pumasok siya para sa isang regular na check-up, may nagbago sa kanyang postura, bahagyang nakayuko ang mga balikat, medyo madilim ang mga mata. Habang nag-uusap kami, bumuntong hininga siya at sinabing, hindi ko na talaga pakiramdam na nakatira ako sa katawan na ito. Pakiramdam ko naninirahan lang ako dito. Ang pangungusap na yon ay nanatili sa akin dahil ang inilarawan niya ay hindi bihira. Narinig ko na ito mula sa mga kababaihan ng lahat ng antas ng pamumuhay sa iba't ibang salita, ngunit may parehong pinagbabatayang katotohanan. Sa isang punto, huminto sila sa pakiramdam na sila ay nasa kanilang sariling tahanan, sa kanilang balat. At madalas, nagsisimula ito sa katahimikan, sa pagsuko, sa self-intimacy. Itinatapon ito bilang hindi na kailangan, huli na sa buhay, o isang bagay na nalampasan ko na. Ngunit narito ang tunay na nangyayari kapag huminto ka sa paghawak sa iyong katawan, kapag huminto ka sa pagbibigay pansin dito sa malalim na personal na paraan, nagsisimula kang maghiwalay dito. Dahan-dahan tahimik at minsan ay permanente. Ang paghawak sa sarili ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa presensya. Kapag pinasisigla mo ang iyong katawan, kahit na banayad, kahit na walang ibang layunin, kundi ang makaramdam, ipinapaalala mo sa iyong nervous system na narito ka pa rin, na mahalaga ka, na ang iyong katawan ay bahagi pa rin ng iyong pagkakakilanlan, hindi lamang isang sisidlan na hinihintay mong iwanan. Kung wala iyon, may nagbabago. Isang uri ng emosyonal at psikolohikal na distansya ang nabubuo. Nagiging mas madaling baliwalain ang maliliit na sakit, mas madaling huminto sa pagtingin sa salamin, mas madaling maniwala na ang kabanatang ito ng buhay ay hindi karapat-dapat alagaan. At iyon ang pinakamapanganib na pagkawala sa lahat ng pagkawala ng iyong sariling pagpapahalaga. Nakita ko ang pagkakahiwalay na ito na humantong sa malalim na emosyonal na pamamanhid kahihiyan tungkol sa pagtanda, pag-iwas sa pisikal na pagmamahal at kahit na pagkawala ng motibasyon para sa pangunahing pangangalaga sa sarili. Humihinto ang mga kababaihan sa pag-ehersisyo, pagkain ng maayos o pagbibihis ng may intensyon. Bakit pa iniisip nila kung ang katawan na ito ay hindi na pakiramdam na sa akin? Isang babae ang nagsabi sa akin na hindi niya hinawakan ng sarili mula noong menopause. Huminto na lang ako sa pakiramdam na babae. Sabi niya,
At habang mas kaunti kong hinahawakan ang sarili ko, mas lalo akong nawawala. Ang salitang iyon nawawala ay tumama ng husto dahil iyon mismo ang nangyayari para sa maraming matatandang kababaihan na humihinto sa pakikipag-ugnayan sa kanilang pisikal na sarili. Hindi lang sila nawawalan ng kasiyahan, nawawalan sila ng pagkakakilanlan ng visibility ng pakiramdam na buhay. At narito ang bahagi na kailangan mong marinig, hindi kailangang maging ganito. Ang pagbawi sa iyong katawan sa pamamagitan ng paghawak sa sarili ay hindi tungkol sa pagiging sexual sa paraan na ikaw ay noong 20 anyos. Ito ay tungkol sa pagbibigay pugay sa buhay na naroroon pa rin sa iyo. Ito ay tungkol sa pagsasabing, narito pa rin ako, nakakaramdam pa rin ako, karapat-dapat pa rin akong makita, kahit ng sarili ko. Kapag muli kang kumonekta sa iyong katawan, kahit sa privacy ng iyong sariling tahanan, sinisimulan mong baligtarin ang tahimik na pagbubura na iyon. Ipinapaalala mo sa iyong sarili na ang pagtanda ay hindi paglaho, na ang iyong halaga ay hindi nag-expire kasama ng iyong kabataan. Umuuwi ka muli sa iyong sarili. At iyon marahil ang pinakanakapagpapagaling na gawain sa lahat. Pangwakas na kaisipan, pagbawi sa intimacy, pagbawi sa kalusugan, sa pagbabalik tanaw sa mga tao na ginugol ko sa pag-aalaga sa aking mga pasyente. Ang pinakatumatak sa akin ay hindi lamang ang mga medikal na hamon na kanilang kinakaharap, kundi ang tahimik at hindi nakikitang mga pagkawala na kanilang dinadala, mga pagkawala na hindi lumalabas sa mga resulta ng lab o scan. Isang babae na dating masigla ay umiiwas na ngayon sa mga salamin. Isa pa na dating nagliliwanag sa kagalakan ay nagsasabing wala na siyang naramdaman sa kanyang katawan sa loob ng maraming taon. At madalas, sinasabihan sila na ito ay simpleng hitsura ng pagtanda. Pero hindi ako naniniwala doon, kahit isang segundo. At kung sumama ka sa akin hanggang dito, sa tingin ko ay hindi rin ikaw. Dahil narito ang katotohanan sa sandaling huminto ka sa pag-aalaga sa iyong sexual na sarili, sa sandaling iwanan mo ang bahaging iyon ng iyong katawan at pagkakakilanlan, nagsisimula ang isang kadena ng mga tahimik na kahihinatnan. Pinag-usapan natin sila isa-isa, kung paano maaring bumaba ang iyong pelvic health, kung paano nagiging malabo ang utak, kung paano maaring pumasok ang depression, kung paano ninanakaw ang tulog, pinahihina ang sirkulasyon at nakokompromiso ang immune system. At marahil ang pinakamasakit sa lahat, kung paano ang pagsuko sa pribado at personal na koneksyon sa iyong sariling katawan ay maaaring unti-unting sumira sa iyong pakiramdam ng halaga hanggang sa maramdaman mong estranghero ka sa iyong sarili. Hindi ito maliliit na bagay. Hindi lamang ito bahagi ng pagtanda. Ito ay mga babala na ang iyong katawan, isip at espiritu ay humihingi ng iyong atensyon. Umupo ako sa tapat ng mga pasyente na nakaramdam ng pagkasira, pagkakahiwalay at pamamanhid. At nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mata nang simulang bawiin ang bahaging ito ng kanilang buhay. Hindi ito nangangailangan ng sinuman. Hindi ito nangangailangan ng kabataan o perpektong kalusugan. Nangangailangan lamang ito ng iyong pahintulot, ang iyong pahintulot na tingnan ang iyong sarili bilang karapat-dapat sa intimacy kahit ngayon. Lalo na ngayon. Alam kong ito ay isang paksa na iniiwasan ng maraming kababaihan. Ang ilan ay nahihiya. Ang iba ay hindi kailanman tinuruan na okay lang na alagaan ang kanilang sexual na kalusugan pagkatapos ng isang tiyak na edad. Ngunit gusto kong marinig mo ito mula sa isang doktor na nilakbay ang landas na ito kasama ang libu-libong kababaihan. Hindi lamang ito okay, ito ay mahalaga. Ang masturbasyon sa pagtanda ay hindi tungkol sa pagpapakasasa. Ito ay tungkol sa sirkulasyon, kalinawan, balanse ng hormone emosyonal na katatagan depensa ng immune system at pagkakakilanlan. Ito ay hindi isang luho. Ito ay isang anyo ng pangangalaga.
Isang deklarasyon na ikaw ay buhay pa sa katawan na ito at responsable pa rin sa kapakanan nito. Isang pasyente ang minsang nagsabi sa akin, hindi ko namalayan kung gaano ko na-miss ang pakiramdam na maging ako hanggang sa wakas ay hinawakan ko muli ang bahaging iyon sa akin. Ito ang tungkol dito, hindi lamang manatiling buhay, kundi ang pakiramdam na buhay. Hindi lamang malampasan ng mga taon, kundi ang manirahan sa kanila ng may presensya, dignidad at kagalakan. Narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa iyo, ang iyong katawan, ang iyong pangabambuhay na tahanan. Ang pag-aalaga dito sa lahat ng paraan, kabilang ang sa pamamagitan ng self-intimacy, ay hindi isang gawa ng kayabangan o kahihiyan, kundi isang gawa ng malalim na paggalang sa sarili. Ito ay tungkol sa pagpili na maging isang aktibong kalahok sa iyong sariling kalusugan at sigla hanggang sa pinakadulo. Huwag hayaang nakawin ng katahimikan o mga makalumang ideya ang isang kasangkapan na maaring magpanatili sa iyong mas malusog, mas matalas, at mas konektado sa buhay mismo. Kaya kung nakalimutan mo na ang bahaging ito sa iyo, o ibinaon ito, o hinusgahan ito, inaanyayahan kita ngayon na muling isaalang-alang, na muling kumonekta, na alalahanin na ang iyong katawan ay nakikinig pa rin, may kakayahan pa rin, at karapat-dapat pa rin. Magsimula ng maliit ng may pag-usisa at kabaitan. Ngunit ang pinakamahalaga, magsimula ka. Dahil sa pagpili na alagaan muli ang bahaging ito ng iyong sarili, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong kalusugan, binabawi mo ang iyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, huwag mo itong itago sa iyong sarili. Mangyaring ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang babae sa iyong buhay na maaring kailangang marinig ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba upang ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin, sumasang-ayon ka man, hindi sumasang-ayon, o may mga tanong. Ang iyong boses ay mahalaga at ang iyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na maramdaman na sila ay nakikita. At siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pamumuhay ng mahaba, malusog at kasiya siyang buhay.